Praise. So, salamat sa Panginoon sapagkat muli na naman tayong pinagkalooban ng Diyos ng pagkakataon upang mag-aral ng kanyang mga salita. So, ang ating pong pag-aaralan, gaya ng ating pong nabanggit ng nakaraan, ay part 2 po ito ng Great Tribulation. So, sa mga nakalive po tayo, at the same time, ay mga mayroong din nag-aabang at ibig na makinig ng aral na ito, ay dalangin namin sa Diyos na maunawaan po ninyo ang bagay na ito na marami na pong nagpapahulugan ng mga mangaral patungkol dito. Subalit lahat naman ay open. At ang wika nga po sa 4 ng unang Juan, subukin ninyo ang bawat espiritu. So mga kapatid, napakahalaga ng ating paksa at pag-aaralan. Ito po yung part 2 ng ating nakaraang pag-aaral about po sa Great Tribulation. Kung himayin natin, patungkol po sa mga kabayo po na nagpakita, ay atin na pong tinalakay ang mga bagay na ito. Ngayon, basahin po muna natin dito sa Daniel 12 at sa basahin po dito sa talatang 1. At sa panahong yaon ay tatayo si Miguel na dakilang prinsipe na tumatayo sa ikabubuti ng mga anak ng iyong bayan at magkakaroon ng panahon ng kabagabagan na hindi nangyari kailanman mula nang magkaroon ng bansa hanggang sa panahong iyon. At sa panahong iyon ay maililigtas ang iyong bayan, bawat isa na masusumpungan na nakasulat sa aklat. So dito, ang wika dito ay magkakaroon daw ang wika ng panahon ng kabagabagan. Ito po yung Great Tribulation. Panahon ng kabagabagan, ang wika dito na hindi pa nangyayari. Hindi pa nangyayari, Brother Ray, nung mula noon hanggang ngayon ang wika. Ito pong Great Tribulation. At ito, mula kay Daniel, sa kanyang hula, ay sinabi din po ito ng Panginoong Jesucristo, ayon po din sa Mateo 24:1, puntahan po natin. Sabi dito, sapagkat kung magkakaroon ng malaking kapigatian, na ang gayoy di pa nangyayari buhat ng pasimula ng sanlibutan hanggang ngayon, at hindi na mangyayari man. One time lang po ito, itong tinatawag na Great Tribulation, na hindi pa po nangyayari. Mula kay Daniel hanggang kay Kristo, sabi niya, hindi pa nangyayari. At kung mangyari man ito ang wika, ay hindi na mangyayari. Ang sabi dito, nabuhat ng dalangin, ng pasimula ng sanlibutan hanggang ngayon, ang wika ay hindi pa nangyayari. So, mangyayari po ito sa takdang panahon. At yung mga palatandaan ng pangyayaring ito, ay aalamin po nito. Unang-una, ito po isa pagdating ng Antikristo. Ito po yung Antichrist na nasa natin pong pinag-aralan nung nakaraan, na dito po, ito pong Antichrist, sa pamamagitan ng kapangyarihan ni Satanas, ibibigay sa kanya itong kapamahalaan o kapangyarihan. Sino po itong Antichrist muli? Ito po ay isang tao. Ito po isang tao. So itong taong ito, na mayroong kapangyarihan, kapamahalaan ni Satanas, ay gagawa ng mga kababalagan o kamangamangang bagay para paniwalain ang mga tao. So ito rin yung magtatatak ng tatak sa noo at sa kanang kamay, at napag-aralan na po natin ito ng mga nakaraan. So puntahan po natin, alamin po natin, sa panahon ni Daniel ay binanggit na nga po ito po yung Antichrist. Sa 7 po, puntahan po natin. Okay. Sabi dito, aking pinagdili-dili ang mga sungay, at narito, simibol sa gitna ng mga iyon ang ibang sungay. Isang munti na sa harap niya ay 3 sa mga unang sungay ay nabunot sa mga ugat. At narito, sa sungay na ito ay may mga mata na parang mga mata ng tao. Isang bibig na nagsasalta ng mga dakilang bagay. So, maliwanag dito, na binabanggit na ang sabi dito, na pinagdili-dili ang wika ang sungay na kanyang nakita, at narito, meron ang wikang lumitaw na isang munting sungay. Isang munti.
isang munti ang wika, no? Na ito po, no, ay maliwanag na tumutukoy po dito ay sa Anti-Kristo. Sa panahon pa lang, no, ni Daniel ay nilitaw po ito, no, ito yung munting sungay ang wika. At yung kanyang gaganapin, sabi sa 20, tuloy tayo, huwag mo nang paliitin sa 20. Bakit mabasa ko, okay? At tungkol sa 10 sungay na nangasa kanyang ulo at isa sa simbolo, sumibol ang wika, at sa harap niya ay nabuwal ang 3 sa mga kapitbahay, yung sungay na may mga mata at bibig na nagsasata ng dakilang bagay na ang anyo ay lalong dakila kaysa kanilang mga kasamahan. Tuloy. At tungkol sa 10 sungay na... Okay, wala. So, dito tayo pumasa siguro. Meron bang Bible dito? Yun na nga. Yun na siguro. Kasi yung mga Bible ko dito, nagulong na. Nagulong na rin yung mga Bible ko dito. Nagulong kayo na lang. Yun. Okay. Dito po sa Daniel 20, sa 7. Ang sabi dito, tuloy tayo. Tapos tayo sa 20, no? Sabi dito, ito po yung lalong dakila ang wika, no, sa kanilang mga kasamahan. Ako'y tumingin, at ang sungay, ding yaon, ay nakipagdigma sa mga banal at nanaig laban sa kanila. Ito po hinula nga po, no, sa Apokalipsis na dadaigin niya ang wika, yung mga banal. Ito po yung tinatawag po na Antichrist o yung hayop. Sa Daniel pa lang, sinabi na po ito na yung sungay na ito, itong munting sungay na ito, yung Antichrist ay dadaigin niya yung mga banal. Sa 22, hanggang sa ang matanda sa mga araw ay dumating at ang kahatulan ay ibinigay sa mga banal ng kataas-taasan at ang panahon dumating, inari ng mga banal ang kaharian. Ganito ang sabi niya, ang ika-4 na hayop ay magiging ika-4 na kaharian sa ibabaw ng lupa nang magiging kaiba sa lahat ng kaharian at sasakmalin ang buong lupa at yuyurakan at paglululay-lulayin. At tungkol sa 10 sungay ay mula sa kaharian ito ay 10 hari ang magbabangon. At ang isa'y babangon, ang wika, kasunod nila. At siya ay magiging kaiba kaysa mga una. At kanyang ibabagsak ay 3 hari. At siya'y magbabadya ng mga salita laban sa kataas-taasan. At dilipunin niya ang mga banal ng kataas-taasan at kanyang iisiping baguhin ang panahon at ang kautusan at siya'y magbibigay sa kanyang kamay hanggang sa isang panahon at mga panahon na kalahati ng isang panahon. Yun, medyo mahirap pong intindihin ito, no? At napakalalim po ng mga bagay nito. Subalit dito, no, tinutukoy po, no, ito'y babangon po isa sa 10 ang wika, at tungkol sa 10 sungay, ito po yung 10 hari, no, ng mga bansa. No? Kay 10 hari, no, na tumutukoy po ito sa sabihin na po natin ng impyerno o imperno ng Roman o Roman Empire, no, sa mga panahon yon. So, sa mga sakop ng Roman Empire. So dito, no,
So dito, ang sabi dito, at siya'y magbabadya ng salita laban sa kataas-taasan at lilipunin ang mga banal ng kataas-taasan. So meron yung paglalaban dito at lilipunin niya nga, pananaigan niya, yung mga banal sa mga panahong ito. Lilipunin niya. At siya'y magsasalita ng ano? Ng mga bagay, no, na laban, no, doon, no, sa kataas-taasan. At binanggit na po natin yan, no, sa Thessalonica, doon po sa 2, no, na ibibigay sa hayop, no, sa tinatawag po na taong ano, ay puntahan po natin, no, para balikan lang po natin, no, yung sa Thessalonica 2:3-4. Sabi dito, yan, 2. Huwag kayong padaya kanino man sa anumang paraan, sapagkat ito hindi darating maliban ng dumating mula sa pagkahapahamak at mahayag ang taong makasalanan, ang anak ng kapahamakan. So, tinatawag po ito yung taong makasalanan. Tao po siya, no? Anak ng kapahamakan. Ang sabi po dito, saan tayo? Sa isa. Balik po tayo, hindi pa po tayo naman. Sana. Tres. So, huwag padaya, no, sapagkat ito'y hindi darating maliban ang dumating mula sa pagtali wakas. Yan, no? Hindi lang ang wika, kasi merong humahadlang, ano. Sabi dito, na sumasalangsang, at nagmamataas laban sa tinatawag na Diyos o sinasamba. Ano pat siya'y naupo sa templo ng Diyos, na siya'y nagtatanyag sa kanyang sarili na tulad sa Diyos. So, ito nga, no, na tinutukoy ito, no, na itong Antikristo sa panahon ni Daniel, na hinula po, no, ni Kristo at sinalita ni Kristo na sinasabi po sa 24 ng Mateo. Punta po natin, para yung ating pong pag-aaral, no, magkakasunod-sunod ay maunawalan sa 24 ng Mateo. Mahirap pa na. 24:15. Kaya nga, pagkakita nyo ng kasuklam-suklam na paninira na sinalita sa pamamagitan ni Propeta Daniel, natatayo sa dakong banal, unawain ng mga bumabasa. No, yon, no? Ito po yung pagkakakita ninyo ng kasuklam-suklam na paninira. Ito po yung tinutukoy na, ito po yung hayop na ito, yung Antichrist na ito, magsasalta ng laban sa Diyos na mga mapanira. So, ito hinula po ni Daniel, sabi ni Kristo, no, na natatayo sa dakong banal, unawain ng bumabasa. So, yung dakong banal, brother, no, ito po yung tinatawag po na pangrelihiyon, no, pangrelihiyon. So, itong tinutukoy na Antikristo, no, na siyang magtatatag ng one world government, no, tinatawag na one world government, no, kaagapay po dito yung unang-una yung political, militar, at yung relihiyon. So, tatlo po yan, no? So, political, relihiyon, no? At yung ang wika na militar. So, makikilala o kikilalanin o makikilala yung tao ito kapag dumating ang wika, no? Pagdating sa relihiyon, no? Ito po yung magsasalta ng mga bagay, no, na pamumusong laban sa Diyos. Tatayo siya sa templo. So, meron tinatawag na templo. No? Meron tinatawag na templo. So, balik po tayo sa Daniel, no? Ang tinutukoy dito sa Daniel, saan po ba tayo ngayon sa Daniel? Sa 20:25, no, na tinutukoy po doon, no, na 2020, Daniel 7. Tuloy, 25. Sabi dito, so, mangyayari ito ang wika, sabi dito, na lilipunin niya ang banal ng kataas-taasan at kanyang babaguhin ang panahon at ang kautusan. So, merong pagbabago ng panahon at kautusan. So, babaguhin niya. Ano yung kautusang babaguhin niya?
Ano yung kautusan babaguhin niya? At siya'y magbibigay ng kanyang kamay hanggang sa isang panahon at mga panahon at kalahati ng panahon. Dito itinutukoy na, no? Ito po yung mangyayari po ito sa kalahati ng panahon at ng panahon na tinatawag na 1 week, no? Isang linggong matinding kapighatian. Yung 7 years, no, from 1 to 3.5 years, ito po yung tinatawag na kasama sa kapighatian. Pero pagdating ng 3.5 years, no, o tinatawag na 3 taon at kalahati, no, na tinatawag po dito, na ibibigay yung panahon dito at mga panahon, ito po yung tinatawag na pagdating ng Great Tribulation. No? Doon na po yung pagbabago ng kautusan. At ano yung kautusan na babaguhin po dito? No? Dito po, may tinutukoy po dito, no, na sa 9:26-27. So dito, ang panahong ito na pangyayari ay mangyayari po ito sa kalahati ng 7 years o Great Tribulation. No, sa 9:26, ano yung babaguhin kautusan? No? Sabi dito, kasi sabi ni Kristo, ito yung magsasalita, sabi ni Pablo, na gaya tulad ng Diyos sa templo. So may tinutukoy na templo. No? Yung tinutukoy na templo. So ano yung tinutukoy dito? Sa 26, at pagkatapos ng 62 sanglinggo, mahihiwalay ang pinahiran. Ito po, yung pinahiran. No? At mawawala ng anuman, at gigibain ng bayan at ang santuaryo ng mga tao, ng prinsipeng darating, at ang wakas niyaon ay sa pamamagitan ng baha, at hanggang sa wakas ay magkakaroon ng digma. Ang pagkasira ay ipinasya, at pagtitibayin niya ang tipan sa marami, sa isang linggo at sa kalahati ng 1 linggo, 10 years, ay kanyang ipatitigil ang hain at ang alay, at sa pakpak ng mga kasuklam-suklam ay paroroon ng isang maninira, at hanggang sa wakas at pagkasira ay mabubuhos ang puot at sa maninira. So maliwanag, merong ipatitigil dito, yung hain ng wika, yung alay. So sa panahon natin ngayon, kung titingnan po natin, ano ba yung tinutukoy ni Daniel dito? Posible bang magkaroon ng tinatawag na third temple? Yung unang templo kasi nawasak po ito, At yung ikalawang templo, around after po ni Jesucristo, 70 years AD, ay binagsak po yung ikalawang templo. Yung ikalawang templo. At tinutukoy naman dito, ipatitigil yung hain doon sa templo. Ano ba yung mga hain na ginagawa sa templo? Ano ba yung mga hain na ginagawa sa templo? Yung tulad ng ng paghahain ng mga hayop. Di ba? Ng mga baka, At ito po yung baka, yung tinatawag na pulang baka, na pag-aalis ng mga kasalanan, karumihan ng Israel. So ngayon, titingnan po natin, pag tinignan po natin, paano magkakaroon ng ikatlong templo na sinasabi ni Pablo, na itong hayop na ito, itong antikristo na ito, ay magsasalita ang wika laban sa Diyos ng paninira. So mangyayari pa lang to, mangyayari pa lang. At ngayon, yung templo, pag sinabi yung templo, ano yung unang pumapasok sa atin? Mister? Bahay ng Diyos. Ano yung templo yun? Yung templo ng Diyos na tinutukoy sa Israel. Yun, yung una nawasak, yung ikalawa nawasak, 70 AD, at merong templo na tinutukoy dito na maghahain ulit. Na merong paghahain ulit ng mga hayop. At ngayon, kung mapapasin po natin sa mga YouTube at mga tinatawag ng mga balita, merong itinatayo na bagong templo ang Israel. Pag sinabing templo, Israel yun. At doon nagpa-practice na sila, Sister Maris, ng paghahain sa templo yun. So, kailan mangyayari ang wika? Mangyayari ito ang wika pagdating ng Antikristo, 7 years na tribulation, at sa kalahating taon ng 7 years, 3.5 years, ay darating yung paninira. Dito na yung tinatawag na Great Tribulation. Ibig sabihin, kapag natayo yung ikatlong templo, at merong maghahain, from 1 to 3.5 years, ipatitigil po ito ng Antikristo, yung paghahain dito.
ipatitigin niya yung hain dito. So, bakit inihula ito? No? Anong kaugnayan nito? Yung kaugnayan nito ay patungkol po, Brother Toto, sa hula, no, na dapat mangyari. Kasi sinabi ni Daniel at sinabi ni Kristo, at sinabi ni Pablo. Pag sinabi ng mga apostol, sinabi ni Kristo, no, na sinasabi na darating yung maninira, sabi ni Kristo, tingnan niyo yung isulat ni Daniel. No? At ito yung maninira sa Diyos. Ibig sabihin, darating pa lang ito. At ang pangyayari ito na tinutukoy ay mangyayari doon sa 3.5 taon, sa gitna po nito, no? Yung pagtitigin ng mga hain at mga handog sa templo. Ibig sabihin, magkakaroon po, no, ng 3 templo ang Israel. Parte lang po ito ng hula, ano, at ang tinutukoy nga po dito, no, na tinatawag po na munting sungay, no, ito yung hayop na tinatawag na Antikristo. Ito po'y mamamahala sa buong sanlibutan. So, kung tinignan natin, kung ito'y relihiyon lang, paano niya mapamamahalaan ang buong sanlibutan o ang mundo? No? Paano niya magagawa yun kung relihiyon? Hindi po no? Kundi ito, no, tinutukoy po dito, mga kapatid, ay yung pamamahala na kasama dito yung militar, yung ekonomiya, no, at yung relihiyon. Yung politics, no, at yung religion. So, kasama po ito. Ibig sabihin, doon po kasi na sa panahon ngayon, natatanyag yung tao, no, sa pamamagitan ng kung sinong malakas sa digmaan, sinong magaling sa politikal, di ba? Sinong makapangyarihan sa tinatawag po na sabi ko kanina sa negosyo, yung ekonomiya. So, mangyayari po ito, mga kapatid, no, sa pagdating po ng hayop, na tinatawag na hayop, na siya po yung tinatawag na maghahari ang wika sa buong sanlibutan. Yan. Tuloy tayo, no, sa ating pong pag-aaral. So, punta po tayo sa Daniel 7:23. Nasabi dito, no, ganito ang sabi niya, ang 4 na hayop ay magiging 4 na kaharian sa ibabaw ng lupa, na maging kaiba sa lahat ng kaharian. At sasakmalin ang buong lupa at yuyukaran at pagluluray-lurayin. Yan. Yun po yung tinatawag po ni Daniel, no, na itong 4 ang wika na hayop ay magiging 4 na kaharian. No, na tinatawag po dito, no, na yung munting sungay, no, na sa ibabaw ng lupa ay magiging kaiba sa lahat ng kaharian at sasakmalin ang buong lupa. Ito yung tinatawag na, no, yung kapangyarihan ng hayop, no? Yung tinatawag na hahawakan niya yung lupa, sasakmalin niya yung buong lupa, na tinatawag na one world government. So, hahawakan po ito ng hayop, no? Sa hula pa lang ni Daniel ay tinutukoy na po rito yung yung one world government. So, sa bagong tipan, puntahan po natin sa Apocalypse 7:8. Masabi dito, yan, sabi dito, at ipinagkaloob sa kanya na makipagbaka sa mga banal at pagtatagumpayin sila, at binigyan siya ng kapamahalaan sa bawat angkan at bayan at wika at bansa, at ang lahat na nananahan sa lupa ay magsisimba sa kanya, na ang kanyang pangalan ay hindi nakasulat sa aklat ng buhay ng kordero na pinatay buhat ng itatag ang sanlibutan. So dito yung hayop po, no, sa kapangyarihan po ni Satanas ay magkakaroon po ng kapangyarihan upang ipasamba niya, no, sa kanya yung buong lupa. No? Ito po yung buong mundo. No? So yung tinatawag na one world government, Brother Seren, no, ito po yung yung susuko sa kanya, yung buong lupa, yung buong mundo, no, doon sa hayop o tinatawag na Antikristo. Susuko sa kanya. So kapag nakita po natin yung mga tandang ito, sabi ni Kristo, no, na kapag nakita ninyo yung sinasabi ni Daniel patungkol sa mga maninira, no, kasuklam-suklam, ito po yung Antikristo, sabi ni Kristo, magbasta kayo.
maghanda kayo. Basta na po ba tayo? Yan ang tanong, ano, handa na po ba tayo? So kasi itong hayop na ito, pumapatay po ito, padadaig niya po yung mga banal. No? Ano ibig sabihin? Yung mga walang tatak, no? Na hindi napapasakop sa kanya, anong gagawin ng hayop? Papatayin niya ito. Yung hindi sumasamba sa kanya. Yung hindi sumasamba kay Satanas at sa hayop. Pupuksain niya ito. Dadaigin niya yung mga banal. So ito'y matindi po ito. At mangyayari po ito, no, kapag itinigil niya, no, sa kalahati ng taon, ng 7 years, yung paghahandog, no, doon sa templo. Ibig sabihin, hula pa lang ni Daniel, hanggang kay Kristo, magaganap po yung paghahain sa templo. At ito'y babaguhin, no, ng munting sungay o ng Antikristo. Yung paghahain doon sa templo. Iibahin niya ang wika, no, yung kautusan. Pag sinabi kautusan kasi, ito po yung law, no, Brother Toto, yung law po ito na patungkol sa lumang tipan, yung paghahandog. At yung Israel, na Brother Toto, no, ito po yung under pa rin po sila ng law. So mangyayari ito na ngayon po ay nagsisilbing pagtatag ng ikatlong templo at yung papapractice nila ng paghahandog ngayon patungkol sa kasalanan. No, ginagawa na po nila ito at yung paghahandog, no, ng patungkol po sa kasalanan yung mga hayop at yung pag-reveal, no, ng templo. So ibig sabihin, kung merong kaganapan na ito, no, sa palihim, no, ay posible na tayo po, no, ay nasa millennial years na. Ano po yun? 1,000 years yung pagdating ni Kristo at ang pagkabuhay na muli ng mga patay ni Kristo. So malapit na po, ano, yung mga bagay na ito. Na kung titignan po natin, no, na tinutukoy po dito, no, sa okay. So dito nga may hula pa rin dito, no, kasi mahaba talaga ito eh. Tungkol na tinutukoy dito sa 12, no, ng Apocalypse at sa 17 na Apocalypse na tinutukoy doon yung babae, no, na tinatawag na patotot, no, na siya po'y nakasakay, no, doon sa hayop, no, ito po'y nalululan, no, ng maraming mga ng tubig o ng dagat na tumutukoy po doon sa mga tao. No? Tumutukoy po ito sa mga tao. So, itong pagdating ni Kristo, no, at yung tinatawag sa Apocalypse 12, yung patungkol sa babae, dito, Brother Romeo, maraming nagkakaano po dito na mga paliwanag eh. Yung mga paliwanag ba, na yung kahulugan ng babae. Puntahan nga natin, siguro bigyan natin ng bago tayo mag-end po dito sa Messiah, sa kanyang pagdurog sa Antikristo at pagdating ni Kristo. Sa 12 po, ng Apocalypse. Apocalypse 1, tignan natin. Patuloy yan eh, kasi dito sabi dito, at ang isang dakilang tanda ay nakita sa langit, isang babae na nararamtan ng araw, at ang buwan ay nasa ilalim ng kanyang mga paa. At ang kanyang ulo ay may isang putong na 12 bituin. So, sino po yung sinisimbolo dito? Kapag sinabing 12 bituin, kapag sinabing araw at buwan, sa palagay ninyo, no, Brother Radyo, sino yung sinisimbolo nito? Anong basa ito? Sa lumang tipan. Hinula po ito, no? Ito yung hinula niya no? Yung anak ni Jacob. Sino si Jacob? Israel. Israel. 12 bituin, no? Tinutukoy na buwan, yung kanyang asawa, at yung araw, sino tinutukoy na araw? Si Jacob. So, may tinutukoy na babae rito, no? Ito, maraming paliwanag dito ng mga siguro sabihin natin ng mga nangangaral, no? Iba-ibang paliwanag na may narin po tayo, ito daw ay ebanghelyo, no? Kaliwanagan ng ebanghelyo. Yung iba naman, ito yung tinatawag na church, no? Church naman tinatawag. Pero tingnan natin, no, sa biblical na pagkakasulat at yung sabihin na po natin na verbatim, yung paliwanag at yung kahulugan na binabanggit, sino ba yung merong tanda dito na may araw, buwan at 12 bituin? Walang iba sa Biblia kundi ang Israel. Israel.
No? Tuloy tayo sa 12:2. At siya'y nagdadalang tao at siya'y sumigaw at nagdarandam sa panganganak at hirap upang manganak. At ang ibang tanda na nakita sa langit ay narito, isang malaking dragong pula na may 7 ulo, 10 sungay, at sa kanyang ulo ay may 7 dedama. At kinalagkad ng kanyang buntot at 3 bahagi ng mga bituin sa langit, at ipinaghagi sa lupa, at lumagay ang dragon sa harapan ng babaeng manganganak, na upang lamunin ang kanyang anak na ipanganganak niya. At siya'y nanganak, ang wika, ng isang lalaki, at maghahain ng maghahari na panghampas na bakal. Walang iba, no? Ang Panginoon, no? Sa lahat ng mga bansa. At ang kanyang anak ay inagaw na dinala hanggang sa Diyos, hanggang sa kanyang luklukan. Sino ba inagaw, no? Hanggang sa luklukan ng Diyos. Walang iba, kundi ipinanganak si Kristo na mayroong panghampas. Ano? No? So, bakit natin sinabi ng Panginoon to? Unang-una, no? Ulitin natin sa taas. Sino yung tinutukoy doon? No? Sa 12 bituin, sa angkan ni Jacob. Yung Israel. Saan ba galing si Kristo? Sa Israel. Kay Huda. Doon siya ipinanganak. Doon siya lumabas. No? Lahi ni Huda, si David, si Maria, no? Doon siya inilabas no? Kay Israel. So, ipinanganak siya ni Israel. No? So, sabi dito, no? At maliwanag dito, at tumakas sa babae, no? Sa ilang, na doon siya pinaghanda ng Diyos ng isang dako upang doon siya ampunin 1,200 at 60 araw. Ito yung tinutukoy po natin, tinatawag natin na 3 and a half years. No? Yung kalagitnaan ng Great Tribulation. Kasi may tinatawag na tribulation, ito yung 7 years na tinatawag sa Daniel na 1 linggo. Yung 1 araw kasi, katumbas nito ay 1 taon. So yung 1 week, tumutukoy ito sa 7 years. Ha? 7 years. So yung kalahati ng 7 years, ilan yun? 3 and a half years. Ha? Yung 3 and a half years na pagkatapos ng 3 and a half years, doon lalabas yung hayop. So, ipatitigin niya ang paghandog. Ito na yung una hanggang sa katapusan ng 7 years na tinatawag na Great Tribulation. Ando na po yung one word governance o government. Okay? Yun yung pagpuksa sa mga banal, no? Paglupil sa mga banal. No? So dito, no? Sabi dito, at nagkaroon 7 ng pagbabaka sa langit si Miguel at ang kanyang mga anghel. Nakipagbaka sa dragon at ang dragon ay at ang kanyang mga anghel ay nakipagbaka. 8. Sige, 8. Hindi kaya. At hindi sila nanganalo. Ninasumpungan ng kanyang dako sa langit. At inihagis ang malaking dragon, ang matandang ahas, ang tinatawag na Diablo at Satanas, ang dumadaya sa buong sanlibutan. At siya inihagis sa lupa at ang kanyang mga anghel ay inihagis na kasama niya. At narinig ko ang isang malaki ng tinig ng langit na nagsasabi, ngayon dumating ang kaligtasan at ang kapangyarihan at ang kaharian ng ating Diyos at ang kapamahalaan ng kanyang Kristo, sapagkat inihagis ang tagapagsumbong sa ating mga kapatid na siyang sa kanila ay nagsusumbong sa harapan ng ating Diyos sa araw at gabi. At siya'y kanyang dinaig dahil sa dugo ng kordero at dahil sa salita ng kanyang patuo, at hindi nila iniibig ang kanilang buhay hanggang sa kamatayan. Kaya't mga galak kayo, o mga langit, kayong nagsisitahan diyan sa aba ng lupa at ng dagat, sapagkat ang diablo ay bumaba sa inyo na may malaking galit at pagkaalam na kaunting panahon lamang mayroon siya. So, nandito na po yung diablo, di ba? Gaya ng liyong umuungan. Kasi alam niya, kaunting panahon meron siya. So, meron siyang galit. Ibig niya, madamay, no? Makadamay siya ng marami. At nang makita ng dragon na siya inihagi sa lupa, ay inusig niya ang babaeng nanganak ng sanggol na lalaki, yung Israel, no? At ang wika, saraya. Okay, 13. At ang babae binigay ng 2 pakpak at ng agila na malaki upang ilipad. Isang mula sa harapan ng ahas hanggang sa kanyang tahanan sa
kandilihan sa kanyang mga panahon at mga panahon sa kalahati ng isang panahon. Ha? Ito nga sabi ni Brother Jun, kinuwento sa akin nakadaan. Bro, yung Israel, marami ng mga Kristiyano. No? Marami nang naniniwala sa mga Kristiyano. Kapag nangyari yung Brother Jun, ito na yung tanda. No? Ito na kasi, nung nakaraan, 2% lang yan eh. Pero pag dumami yan, ito na yung tanda. Na talagang parating na ang Panginoon. Kasi, may iniligtas ang Panginoon sa mga lahi, sa 12 lahi, na 12 angkan, na napakarami. Kung wala pa 2% yan, paano mangyayari yan? So, parami ng paramihan. So, ililigtas yun. Yung Israel, yung nalabi sa Israel, talagang purong Israel, na pinagmula ni Kristo, may ililigtas ang Diyos doon. Iingatan yun. Ang wika rito, iningatan sila ng Diyos, doon kay Satanas. At tinulungan ng lupa ang babae at binuka ang kanyang bibig at nilamon ng ilog na binuga ng dragon sa kanyang bibig. Yung ilog, sinutukoy na tubig. Ano sinisimple po nito? Yung mga tao. So, yung tao rin mismo, yung papatay dito sa mga ito. Yung ilog na tinutukoy na tao. At nagalit ang dragon sa babae at umalis upang gumaka sa nalabi. Ito yung tinatawag na The Remnant. CJCLS, The Remnant, Brother Toto. Ano po ito? Yung nalabi. Yung nalabi. Babakahin niya yung nalabi, At lalabi sa kanyang binhi, Na siyang nagsisitupad ng mga utos ng Diyos ng mga napatuon ni Jesus, Ito po yung mga nalabi sa binhi ni Israel, Kasi tayo po Israel saan? Sa Espiritu. Ito yung pong nalabi na tinutukoy na Hudyo at Grego o Hintil, na walang Hudyo, Grego kay Kristo. Ito po yung tinatawag na nalabi. Yan, nalabi. So, ang babaka ngayon yung dragon, iniwan niya yung babae, kasi talagang tinulungan ng Diyos yun yung Israel At babaka naman siya ngayon doon sa nalabi na tinatawag na CJCLS, Remnant. Kasabi na ng by the law of faith, kasi yung utos ng wika, nasitupad sa utos ng Diyos tinatawag na law of faith. So, yun yung kahulugan ng tinutukoy po dito sa 3 taon at kalahati ng pakikipagdigma ng mga banal laban po doon sa hayop o anti-Kristo. At yan sa pagdating ni Kristo sa Mesaya, na tinatawag na Mesaya, ng Daniel 8:24, puntahan natin, 8:24 ng Daniel. Sabi dito, at ang kanyang kapangyarihan ay magiging dakila, ngunit hindi sa pamamagitan ng kanyang sariling kapangyarihan, at siya'y lilipol, nakamangha-mangha, at giginawa, at gagawa ng kanyang maibigin, at kanyang lilipulin ang mga makapangyarihan, at ang banal na bayan. So, tuloy tayo sa 2 Apocalypse 19:19. Masusog na sabi po dito, at nakita ko ang hayop at ang mga hari sa lupa, at ang kanyang mga hubo, na mga titipon upang makipagbaka doon sa nakasakay sa kabayo, at laban sa kanyang hubo. 20. Sino po yung tinutukoy doon? Sabi ito, 20. At sinungguban ng hayop at kasama niya ang bulaang propeta na gumagawa ng mga tanda sa harapan nito, na siyang pinandadaya na mga nagsitanggap ng tanda ng hayop at ng mga sisamba sa larawan nito. Ang dalawang ito ay niyagis na buhay sa ligatang apoy at asupre. So yun po yung pakipagbaka ng Panginoon doon po sa hayop. Sa kanyang, so ito yung kanyang dadaigin. Dadaigin po ito ng Panginoon. Yan, mga kapatid. So, siya yung magtatatag ng kanyang kaharian, at ang Panginoon ay paparito. Ito yung tinatawag na pagparito ni Kristo o ng Panginoon. Na tinatawag po dito sa 20 ng Apocalypse, na tinatawag po na, ano tawag dito? Yung 1,000 taon. Yung 1,000 taon. So, pagdating ni Kristo, mga kapatid, sa pagdating ni Kristo dito, mga kapatid,
Wala na muling pagparito. Ito po yung tinatawag na katapusan o yung pagkabuhay na muli ng mga patay. End na po yun eh. End na. So, doon ulit nagkatalo sa 20, no? Tingnan po natin, sa 20, no? Yan, sa ano. Sabi dito, at siya ibinulit sa kalaliman at sinarhan at tinatakan sa ibabaw upang huwag makadaya ng bansa hanggang sa maganap ang 1,000 taon. Pagkatapos ito, kailangan siya ipawalang kaunting panahon. Kapag tinignan po natin to, no, si Satanas, wala po siyang kapangyarihan dito po sa pagkabuhay ng magulit ng mga patay na tinatawag na millennial years o 1,000 taon. Tayo po ba yung nasa 1,000 taon na tinatawag na millennial years? Amen. Kasi nasa 20, ano ba ngayon? 2025 na, di ba? So, tinutukoy po dito, no, walang kapangyarihan, no, itong si Satanas, tinalian po siya, kinulong siya, upang huwag siyang makapagulo, no, doon sa pagkabuhay na maguli. Na ang wika nito, at nakita ko ang mga luklukan at ang mga nagsiluklok sa mga ito, no, at pinagkalooban ng paghatol, nakita ko ang mga kaluwan na pinubutan ng ulo dahil sa patuloy ni Jesus, dahil sa salita ng Diyos, ang mga hindi sumamba sa hayop na kanyang larawan at hindi tumanggap ng tanda ng kanyang loob sa kanyang kamay. Sila'y nakabuhay at nagharing kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. Ang iba sa mga patay ay hindi nangabuhay hanggang sa naganap ang 1,000 taon. At ito, ang wika, ang unang pagkabuhay na maguli. So sa pag tinignan natin, no, yung iba ang wika sa mga patay hindi nangabuhay. Ibig sabihin, meron bang binuhay muli? Meron, amen? Ito yung mga lingkod ng Panginoon. No? Ito yung mga lingkod ng Panginoon. So dito, ang iba sa mga patay, hindi binuhay na maguli. So bubuhayin din yan. Kailan siya bubuhayin? Kailan bubuhayin na maguli yung iba? At sino yung iba? Sabi kasi ni Kristo sa 5:29, no, ng Juan, kung doon nagkakamali, na lahat bubuhayin. No? Yung isa, yung sa Diyos, kay Kristo, bubuhayin saan? Sa pagkabuhay na maguli. At yung kalahati, yung iba, bubuhayin ang wika, saan? Sa paghatol. So, parehong bubuhayin, kailan may unang bubuhayin na tinatawag na unang pagkabuhay. At itong unang pagkabuhay, ang bubuhayin dito, barito to, yung mga banal. Sa unang pagkabuhay. At ang iba sa mga patay, hindi binuhay. Pero bubuhayin din ang wika sila, ang wika, na pagkalipas po na, sabi dito, ang iba sa mga patay, hindi nang buhay hanggang sa maganap ang 1,000 taon. Ito ang unang pagkabuhay na maguli. So, meron pang pagkabuhay. Ito yung pagkabuhay na muli sa paghatol. No, pag binasa po natin yan, makikita po natin, no, na magkakaroon ng mga digmaan, no, kasabay ng pagkabuhay na maguli ng mga patay at hahatulan sila. Ito tinatawag na white throne judgment. No? Doon na po haharap yung mga hindi sa Diyos. Hindi na po kasama rito sa pagbunaw yung mga banal. Bakit? Sabi sa unang Tesalonica 4, 17 patuloy, na tinutukoy doon, 14, patuloy, na sinasabi po doon na hindi ko maaaring ipahayag sa inyo, yung dakilang bagay na ito, no, na kayo mga galak, sapagkat, no, hindi lahat ng mga natutulog, no, ay, ang wika lang, hindi lahat ng mga patay, ng natutulog ay unang mga bubuhay. Sa anong paraan, yung mga nabubuhay. Kundi mabubuhay muna yung mga kay Kristo at pagkatapos doon ay aagawin naman tayo ang wika sa alapaap. So meron sa pagdating ni Kristo, merong hindi mamamatay. Amen? Merong hindi mamamatay. So mali yung aral ng iba na sa Great Tribulation, wala nang mga banal. Wala nang mga banal. Meron. So, kaya nga papatay ng mga ng hayop yung mga banal eh. Meron pang mga banal doon, meron pang mga Kristiyano doon. Kaya sabi ni Pablo, hindi lahat kayo bubuhayin, pero pagdating ni Kristo, yung mga naiiwan na mga banal, bubuhayin. So meron ba? Meron mga bubuhayin pa ron sa huling araw na pagdating ni Kristo. Pero hindi sila sa anong parang mauna. Kung yung unahin ni Kristo, sa unang pagkabuhay ay sino? Yung mga banal kay Kristo. At pagkatapos doon, no, sa white throne judgment, yung mga hindi kay Kristo, yung mga hindi nakasulat sa aklat ng buhay. Sila yahatuhan. So, salamat sa Panginoon, no? Sa bagay na ito, ating pong purihin ang Panginoon. Salamat sa Panginoon. So, sa ating ulitin po sa mga ulit, paalala po ulit na ito, at palawigin pa po natin, kasi meron tayong nalampasan, at maraming tanong po dyan, pero tignan po natin yung mga bagay po ito. No? Pero wala yung mga kabataan ngayon, sayang, sana magkaroon tayo ng katanungan sa sunod na lang. Okay, tayo po yung magsitayo, at tinatawag po natin si Brother Romeo sa pagpapatuloy.
Yes, bro. Okay. Apa na bro? Hindi pa na bro. Top na. Ay, di mo iba. Salamat sa Diyos sa kanyang